Inaamin din po naman ng ARC na nagkukulang sila. Para po naman sa NGCP din, doon nga daw ho sa pagtatayo ng mga bagong pag-aayos ng linya, pagtatayo ng bagong linya kasi nga doon sa rate na hinihingi, di ba, para sa return of investment, etc. Inaamin po ng ARC yon. Isa sa mga nagpapabagal sa investment and development. So sa puntong yon, at least inaamin ng ARC yung mga pagkukulang daw noon, ngayon naghahabol sila. Kayo ho ba sa DOE wala kayong pagkukulang dito? Kasi ang regulator kasi ng transmission and all power players talaga is ELCS. Siya yung parang police nila. No? Kami po yung nagbibigay ng policies. So it's really ERC that ang main issues ng NGCP ang right of way nila, ERC approval, mga ganun po. Pero marami din silang merong pong right of way tsaka merong ERC approval na hindi pa rin napapatayo. Yes, ma'am. O yun nga po, no? Kaya po ako natatanong kung walang pagkukulang po dito ang DOE, sa punto po naman din ng kasi meron po mga planta. Labas na po ito, no? Dito po sa nangyaring problema sa linya ng NGCP na nagsabay-sabay din po na unscheduled na shutdown. So basically din po, hindi maitatanggi, ma'am, na lumalaki ang demand ng mga Pilipino sa kuryente at kailangan talaga na magtayo ng mga bagong planta. Alam namin po na kayo po ngayon agresibo para nga sa mga renewable energy projects na ito. Pero we have to understand, ma'am, na hindi naman ito nabibili nga sa 7-Eleven, di po ba? No, ito ho, it will take years bago ka makapagtayo nito. How can we solve the problem now kung ating sinasabing solusyon mangyayari pa 5 years from now? So sa inyo ho sa DOE, ma'am, meron ba kayong pagkukulang ng estado dito? Kung meron man sa panig po ng DOE, kung wala ho, ay tatanggapin po namin yon. Yeah, ang talaga dyan is proper planning, Ted. So meron naman talagang papasok. Marami tayong planta na bago. And most of that go through the process na rin, ERC, NGCP clearance, mga ganun. So marami naman silang papasok. Tama ka, yung renewable is actually the fastest. Ang solar farm, mga 6 na buwan yan pwede yung patayo. Ang kailangan natin is more on the base load. Meron po kaming, may mga base load tayong papasok ngayon. Ang timing ang hindi tama. Halimbawa, yung sa Cebu na patayo, mga 27 or 2027 pa siya papasok. So, yun nga, kailangan sana yan 26. So, naghahabol tayo. These are not things that you can do in 1 year or 2 years as secretary. Pero kailangan lang talaga i-push ng push. So ngayon po, kahit po yung mga gas natin, pinupush din natin magpatayo. Meron tayong magpapatayo, pero 2028 pa siya. So, talaga to? Talagang pinipilit yung base load na magpatayo. Kasi alam naman natin na hindi lang pwede na solar lang tayo kasi pag walang araw, wala tayong power. So we're fixing the mix. Dagdagan yung battery, dagdagan yung ang gas, mga ganun po. May mga papasok po this year and next year po. Okay. Pero yan po, Ted, is in our Philippine Energy Plan, in which part of that is also the transmission development. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.